Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome na naman po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang natin itong insidente ng panibagong paglabas ng baril ng pulis. Ngayon, dito, pansinin nyo kung ano yung nangyari dito sa insidenteng ito. Panoorin po natin. Nagkainitan sa trapiko, nagpambuno at nagkaagawan ng baril ang dalawang motorista sa Makati City. Sa pulsa video, ang nangyari yan agad nag-viral, lalo't isang pulis na naman ang sangkot. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Ito ang viral video na ikinagalit ng maraming netizen. Makikita ang lalaking nakaputing shirt na tinutuhod para hindi makaporma ang nakahigang rider sa gitna ng Osmeña Highway sa Makati City. Tingnan nyo ito yung viral post daw na ikinagalit ng maraming Pilipino dahil sa yung pulis naglabas daw ng baril at parang kung titingnan mo nga naman yung video, parang na-overpowered ng pulis yung motorcycle rider. 'Di ba? Diyan pa lang hindi pa natin alam kung bakit ginawa ito ng pulis at bakit naglabas siya ng baril. Nag-react kagad yung mga netizen. Sana sa mga netizen, bago tayo mag-react, tingnan muna natin kung ano ba talaga yung nangyari. Hindi yung basta lang tayo nagre-react. Di porket police na naglabas ng baril, masama na kagad. Sana panoorin muna natin yung buong video or ano ba yung totoong nangyari, alamin muna natin. Kasi nangyayari ngayon, nag-react agad ang mga netizen, hindi pa naman alam kung ano talaga yung nangyari. So tuloy lang natin to. May hawak na mga baril sa magkabilang kamay ang lalaking nakaputi. Pero kapansin-pansing sa kanang kamay ng sospek nakahawak siya sa grip ng baril, samantalang ang baril sa kaliwang kamay ay nakabaliktad. At sa umpisa ng video, makikitang tila kinuha ng lalaki ang baril sa may baywang ng rider. Ang lalaking nakaputing shirt sa video, isa palang pulis. Siya si Police Staff Sergeant Parsan Dulipas na nakatalaga sa Pasay, habang ang nakaalitan niyang rider ay si Angelito Rencio. Ako honestly, medyo nung first time ko napanood to, ganun din yung naging reaction ko na grabe naman tong pulis na to. Masyado in-overpowered yung rider kasi 'di ba nakamotor. Rider hindi pa naman alam nung una na retired AFP daw. So, as a rider, medyo ang naging reaction ko rin doon is overpowered masyadong ginawa ng police. 'Di ba? Parang masyado namang binuli, parang ganun ba. Pero nung hindi muna ako nag-react, hindi rin muna ako nag-comment, pinunod ko muna, nagantay ako ng balita kung ano ba talaga yung nangyari. So, ngayon, tutuloy natin, ito yung mga nangyari. Base sa kanyang ID ay isang retiradong sundalo ng Philippine Army o PA. Base sa investigasyon, nagkainitan ng dalawa nang biglang sumingit si Rencio at muntikang mabangga si Dulipas. Dito na raw nagmura ang rider at nagtangkang bumunot ng baril. Dinuro-duro niya ako tapos sinangat niya yung t-shirt niya. Nagulat ako nung nakita ko na may baril. Bumaba daw sa Siyempre, pulis ang unang nagbigay ng statement. Paniniwalaan ba natin kagad siya? Siyempre, dapat hindi muna. Hanggat din nagsasalita yung isa pang kampo, yung kabilang side, huwag muna tayo magbigay ng conclusion na mali na kagad si rider or tama kagad si pulis. 'Di ba? Panoorin muna natin yung hintayin natin yung investigasyon. Huwag muna tayong mag-judge kung ano talaga yung nangyari, especially kung video lang naman maikli lang naman yung video. Mahirap din kagad magbigay ng opinion. kanyang kotse ang armado ring si Dulipas saka nakipagbuno at inagawang baril ng rider. Sa huli, dinala sa stasyon ng Makati City Police ang rider habang nag-report muna saglit si Dulipas sa Las Piñas Station. Pero pagbalik niya sa Makati, pinalaya na raw si Rencio. Bilo mo pakinggan niyo yung balita. Dinala lang sa Makati nung 'di ba nahuli na nga ng pulis. Tapos may mga ang kwento ng pulis diyan, tumawag siya ng mga barangay tanod na nandun sa area. Tapos nakisuyo siyang tumawag ng pulis na malapit doon sa may sub-area. Yun na nga yung pinakita kanina. Ngayon, nung nandun na sa presinto yung suspect na rider na turn over ng pulis, pinalaya daw. Ang rason,
uwi daw muna dahil kukunin yung mga papeles ng baril, yung mga ID daw niya. Di ba parang suspect na yan eh, may baril na pauuwiin mo. Pwede naman ipakisuyo yan sa kamag-anak na dalhin yung mga papeles doon sa presinto para maimbestigahan. Hindi yung pauuwiin mo. Natural pag pinalis mo ng presinto yan, magtatago na yan. Eh kung di na magpakita yan, di ba? Hindi natin alam kung bakit pinauwi o pinalaya nitong mga pulis dito sa Makati. Baka siguro natakot dahil retired AFP daw o may kakilala, nabanggit yung pangalan. Kasi uso naman yan, name dropping, pag ganyan, tapos kakilala nila, napagbibigyan ka agad eh. So hindi natin alam. Ito conclusion ko lang. Pero ang tanong doon, bakit? Bakit pinaalis yung suspect? Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Makati City Police kung bakit pinauwi ang rider. Inaalam na rin ng PNP kung bakit nga ba pinakawalan si Rencio. Kinumpirma naman ni Southern Police District Director Police Brigadier General Roderick Mariano na nirelieve na sa pwesto ang Substation 3 Commander at Duty Desk Officer ng Makati City na nagpauwi sa rider. Dapat hindi lang i-relieve, i-suspend. Kasi napakalaking katanungan yun, bakit nila pinauwi? Di ba? It's either, siyempre, iisipin ng tao. Kahit naman ako, baka nagkaroon ng kasunduan, may kakilala, name dropping, natakot. Yun lang naman pag-iisipan doon. The lapses that these desk officers na ginawa ay titignan natin para at least mapailan natin siya ng administrative case na kung ano yung because of that pagpapauwi niya sa tao without na hindi man lang din niya na-i-blatter. May mga ID raw na ipinakita ang rider pero walang patunay kung totoo bang dati siyang miyembro ng militar. Lumalabas din sa investigasyon na may outstanding warrant of arrest siya sa kasong qualified theft. Tulad yan, may outstanding palang kaso. Tapos pinauwi. Ang dahilan, kukunin nila yung mga papeles. Diba na, pambihira naman. Ano klaseng pulis tong mga to? Alam naman nilang may baril. Siyempre, una, hanapan mo kagad. May papeles ba yung baril mo? Pag sinabing wala akong dala, nasa bahay. Doon pa lang questionable na kagad eh. Ba't mo pa uuwiin? Eh, may baril, walang papeles. Sa motor nga lang, di ba? Antimano, impound yung motor. Iimbestigahan ka na kagad. Eh, yung baril pa, pinauwi mo dahil walang dalang papeles, nasa bahay. Tapos, ang pakilala, dahil AFP siya, pauuwiin mo. Puling investigasyon para masampahan ng reklamo ang rider. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhen. Pero ang balita ko sa huling update ng balita na to, sumuko tong suspect. Tapos nagbigay na rin ng statement ng AFP na hindi nila ito miyembro o hindi ito kasapi ng AFP. Ngayon, yung baril na nahuli sa kanya is under ng security agency. So possible ito nagtatrabaho to sa agency ng security para yung kaya siya may baril. Pero dapat tong pulis na yung nga yung nasa viral video, tuluyan niya to, may pakulong to, kasuhan niya ng mabibigat para hindi na to makapang goyo pa to sa kalsada. Kasi kung ito pababayaan lang, uulitin niya yan. Ganyang isipin niya, nakalusot siya sa ginawa niyang kalokohan. Tapos, doon sa pulis naman, sa Makati, sir naman, konting isip naman po, ba't nyo pauuwiin? Nahulihan nyo na nga ng baril, pauuwiin nyo pa. So, sa mga netizen, pakiusap lang po, susunod po sana, bago tayo magbigay ng reaksyon, panoorin nyo muna yung buong video, pakinggan yung dalawang side bago tayo magbigay ng opinion. Mahirap kasi magbigay ng opinion na isang side lang po ang nakikita ninyo. So sa ngayon, dyan lang po. Maraming salamat po.